Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Dahil ako'y apostol para sa inyo, ipinagmamalaki ko ang aking katungkulan. Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Hudyo, at nang sa gayon ay maligtas kahit ang ilan sa kanila. Kung ang pagtatakwil sa kanila ay naging daan upang ipagkasundo sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Noon, kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos, nang sa gayoy, maranasan din nila ngayon ang kanyang habag. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. tugon ng babae, at sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak,